Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento na puno ng hiwaga at takot? Sa lumang bahay ni na Alexa at Carlo, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag ang nagaganap lalo na pagdating ng dilim. Isang gabi, nawala si Carlo at sa paghahanap ni Alexa, may kakaibang malamig na hangin at masangsang na amoy ang bumungad sa kanya. Huwag bibitaw at samahan ninyo ako sa pagbukas ng aparador na maglalantad sa misteryong magpapakilabot hanggang sa inyong mga tadyang. Sa isang lumang bahay na yari sa mga kisameng kahoy at sahig na nara, dito naninirahan sina Alexa at Carlo kasama ang kanilang ina na si Teresa. Ang bahay ay puno ng mga alaala, mula sa mga lumang muebles hanggang sa mga larawang sepya ng kanilang mga ninuno na nakasabit sa mga pader. Si Alexa, isang batang babae na may mahabang buhok at matalas na mata, ay hindi mapakali tuwing gabi. Lagi siyang may hawak na flashlight dahil sa kanyang takot sa dilim. Ang kanyang kuwarto ay parang isang santuaryo, puno ng mga stuffed toys na para sa kanya ay mga bantay laban sa mga nilalang ng gabi. Si Carlo naman, na mas bata kay Alexa ng 2 taon, ay may kakaibang ugali ng sleepwalking. Si Teresa, na isang mapagmahal na ina at guro, ay naglagay ng child-proof locks sa lahat ng pinto sa bahay para lang masigurong ligtas si Carlo sa kanyang paglalakad-lakad sa gabi. Isang malamig na gabi nagising si Alexa dahil sa lamig na tila galing sa labas ng kanyang kumot at sa masangsang na amoy na parang bulok na prutas. Nang lingunin niya ang kama, wala si Carlo. Biglang napalitan ng pangangamba ang takot ni Alexa para sa kanyang kapatid. Ano na kaya ang nangyari kay Carlo? Tanga ng kanyang flashlight, sinimulan ni Alexa ang paghahanap kay Carlo. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng mga kwento ng kababalaghan mula sa mga lumang dingding at sahig. Sa ilalim ng kama, wala si Carlo. Sa likod ng mga kurtina, tanging alikabok lang ang kanyang nakita. Ang mga anino sa dingding ay tila kumikilos habang siya ay dumaan, na lalo lang nagpatindi sa kanyang takot. Sa banyo, binuksan ni Alexa ang shower curtain, ngunit wala doon si Carlo. Ang tanging naroon lang ay ang malamlam na ilaw na nagmumula sa lumang bombilya. Bumaba si Alexa sa sala kung saan naroon ang paboritong upuan ni Teresa, ngunit wala rin si Carlo. Ang katahimikan ay parang isang malalim na balon na sumisipsip sa kanyang mga sigaw. Saan na nga ba napunta si Carlo? Ang kanyang pag-aalala ay lalo lang lumalim habang patuloy ang kanyang paghahanap. Sa pag-akyat pabalik sa itaas, narinig ni Alexa ang kaluskos mula sa kanilang silid. Nagmadali siya, ang puso'y kumakabog sa dibdib, habang umaasa na si Carlo lang ang pinagmumula ng ingay. "Carlo, ikaw ba yan?" Tawag niya, pero walang sumasagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang kanyang kapatid na nakaupo sa loob ng aparador. "Carlo, anong ginagawa mo diyan?" tanong ni Alexa, habang tinitingnan ng mga mata ni Carlo na tila ba may malalim itong iniisip o nakita. Nakakapagtaka, ang mga child-proof locks sa aparador ay nakasara pa rin, pero si Carlo, nandoon sa loob, tila walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang takot na kanina'y bumabalot kay Alexa ay unti-unting napalitan ng pagtataka at kaba. Binuksan ni Alexa ang ilaw ng kwarto at laking gulat niya nang makita ang ilaw sa loob ng aparador ay nakabukas na rin kahit na ang switch ay nasa off position. Ang loob ng aparador ay magulo. May mga damit na parang hinila mula sa pagkakasabit at laruan na nagkalat sa sahig. "Carlo, paano ka nakapasok dito? Sino ang nagbukas ng ilaw?" tanong ni Alexa, pero ang sagot ni Carlo ay lalo lang nagpalito sa kanya. "Hindi ko alam, ate," sagot ni Carlo. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Ano nga ba ang hiwaga sa likod ng aparador na ito? At paano nakapasok si Carlo sa loob kahit nakalock? Ang mga tanong na ito ay naglalaro sa isipan ni Alexa habang pinagmamasdan niya ang kalat sa loob ng aparador. Ang kanilang kwarto na kanina'y tahimik
Ngayon ay puno ng misteryo at mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ngunit bago pa man sila makahanap ng kasagutan, may kakaibang naramdaman si Alexa na nagpatindig sa kanyang balahibo. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa magkapatid na ito? Ang dilim ng gabi ay may dala pang ibang sorpresa na magpapakaba sa kanilang dalawa. Hawak kamay na lumabas sina Alexa at Carlo mula sa aparador at ramdam nila ang panginginig ng kanilang mga tuhod sa bawat hakbang palayo sa misteryosong aparador. Paano ka nakalabas dito, Carlo? At sino kaya ang nagbukas ng ilaw? Tanong ni Alexa. Ang kanyang boses nanginginig hindi lamang sa takot kundi pati na rin sa pagtataka. Sa kanilang isipan, bumabalik ang mga kwento ng kanilang lola tungkol sa mga duwende at engkanto na tila ba naglalaro sa kanilang imahinasyon. Sa kabila ng kanilang paglayo, ang masangsang na amoy ay patuloy na kumakapit sa hangin, na parang may ibang nilalang na kasama nila sa silid. Napatingin sila sa isa't isa at sa kanilang mga mata ay makikita ang parehong tanong. Hindi kaya tayo nag-iisa dito? Magkayakap sina Alexa at Carlo sa gitna ng kanilang kwarto. Ang kanilang mga mata ay basa ng luha at litong-lito sa mga pangyayari. Ang mga childproof locks sa aparador ay tila walang silbi at ang mga bagay sa paligid ay parang may sariling isip na gumagalaw. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bulong ni Alexa habang si Carlo ay hindi makapagsalita sa sobrang takot. Sa kabilang dako ng bahay, si Teresa na walang kaalam-alam sa nangyari ay patuloy na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang aparador na ngayon ay puno ng mga katanungan ay nananatiling isang palaisipan, isang misteryo na hindi nila kayang lutasin. Ano kaya ang mga lihim na tinatago nito at paano kaya ito magbabago sa buhay nila, Alexa at Carlo? Sa bawat sulok ng lumang bahay, may aral na naghihintay. Ang takot at hiwaga hindi laging kailangang lutasin, minsan kailangan lang harapin. Salamat mga ka-Creepy Pinoy Stories sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa susunod na magbukas kayo ng aparador, baka hindi lang damit ang lumabas. Hanggang sa muli, mag-ingat. Baka may kasama kayong hindi inaasahan.